Magandang araw! Ang ibabahagi ko ngayong araw ay tungkol sa mga pahayag sa pagbibigay ng sariling pananaw. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Tulad ng binanggit ko kanina, ang ibabahagi ko ngayong araw ay mga pahayag sa pagbibigay ng sariling pananaw. Mahalagang bahagi ng ating pang-araw-araw na pakikipagtalastasan ang pagpapahayag ng sariling pananaw o opinyon. Ang mga pahayag na ating tatalakayin ngayong araw ay nahahati sa dalawa. Ang una ay nagpapahayag ng pananaw at ang ikalawa naman ay nagpapahiwatig ng pagbabago o pag-iiba ng paksa o pananaw. Sa madaling sabi, ang una ay nagsasabi ka lamang ng inyong opinyon o pananaw, pero sa ikalawa tumututol ka na sa pananaw ng ibang tao. Una ay nagpapahayag ng pananaw. Ito ay ginagamit kapag naglalahad ng sariling opinyon o pananaw. Narito ang mga salitang maaari ninyong gamitin. Ayon, batay, sang-ayon sa paniniwala ko. Sa pananaw ko, sa paningin ko, sa tingin ko, sa aking palagay. Ang masasabi ko ay, ang pagkakaalam ko ay, para sa akin kung ako ang tatanungin. Narito ang ilang halimbawang pangungusap para mas maunawaan at maintindihan ninyo. Gamit ang salitang ayon sa tauhang si Simeon sa El Filibusterismo, habang may sariling wikang isang bayan, taglay niya ang kalayaan. Halimbawang ito, ang naglalahad ng opinyon ay si Simeon. Ito ang halimbawa na gumamit naman ng salitang batay. Batay sa Constitution 1987, Artikulo 14, Section 6, ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Filipino. Sa halimbawang ito, ang naglalahad ng opinyon na ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Filipino ay ang Constitution 1987, Artikulo 14, Section 6. Ang sumunod na halimbawa naman ay ginamitan ng sa paniniwala ko. Sa paniniwala ko, ang pagkakaroon ng isang mataas at matibay na edukasyon ay isang saligan upang mabago ang takbo ng isang lipunan. Ang opinyon ay galing sa akin, sa sarili. Muli, ang una ay nagpapahayag lamang ng opinyon, ang ikalawa ay nagpapahiwatig na ng pagbabago o pag-iba ng paksa o pananaw. Ito ay ginagamit kapag naglalahad ng pagtutol sa isang pananaw. Pagka hindi ka sumasang-ayon sa opinyon o sinasabi ng ibang tao, ang mga salitang ito ang maaari mong gamitin. Tutol ako sa sinabi mo sa isang banda, sa kabilang dako at samantala. Narito naman ang halimbawang pangungusap. Maraming negatibong bagay ang dala ng pandemya, samantala, hindi naman may tatanggi na nagdala rin ito ng swerte sa negosyo ng ilan dahil sumikat ang online selling. Narito ang ilang paalalang dapat isaalang-alang sa pagbibigay ng sariling pananaw o opinyon. Lahat tayo may iba-iba tayong opinyon o pananaw sa isang bagay dahil iba-iba yung karanasan natin. Pero hindi dapat maging hadlang yon para mas magkaintindihan tayo at mas magkaunawaan. Lahat naman ng bagay ay nadadaan sa maayos na pakikipag-usap, maayos na pakikipag-ugnayan. Una, ilahad ang pananaw sa maayos at malumanay na paraan, kahit pa hindi sinasang-ayunan ang pananaw ng iba. Yung paraan ng pagsasabi natin ng ating mga opinyon at ating pananaw sa ibang tao ay malaki yung epekto. Kapag pasigaw nating sinasabi, iba na yung magiging dating nun sa ibang tao. Pero kapag malumanay nating sinasabi, mas maiintindihan o mas mauunawaan yun ng taong pinagsasabihan natin. Iwasang magtaas ng boses o maging sarkastiko at makasakit sa damdamin ng kapwa. Katulad nga ng binanggit ko kanina, yung simpleng paraan ng pagsasabi natin ng ating opinyon, malaking factor yon para maunawaan at intindihin tayo ng ibang tao. Kahit man ikaw, kung sisigawan kita, kung pasigaw kong sasabihin yung mga itinuturo ko ngayon, syempre pakikinggan mo ba ako?
Di ba hindi naman? Laging tatandaan ang isang kasabihang Ingles na nagsasabing, you can disagree without being disagreeable. Katulad ng binanggit ko kanina, dahil tayo ay may iba't ibang karanasan, natural na may iba't iba rin tayong pananaw at opinyon sa mga bagay. Pero kapag sinasabi natin yung opinyon natin, sabihin natin ito ng maayos para hindi ito maging problema sa ibang tao. Hindi malamdaman ng taong pinagsasabihan natin na nagmamagaling tayo, na tayo yung gusto nating tama lagi. Sumunod, huwag pilitin ng kausap na sumang-ayon o pumanig sa iyong pananaw o paninindigan kung may matibay siyang dahilan para maniwala sa kasalungat ng iyong pananaw. Katulad nga ng binanggit ko kanina, tayo ay may iba't ibang karanasan kung kaya tayo ay may iba't ibang pananaw at opinion din. Kung ayaw nilang maniwala sa sinasabi mo, hayaan mo. Mas magiging matibay at makukumbinsi ang iba kung ang pananaw o paninindigang iyong ipaglalaban ay nakabase sa katotohanan o kaya'y sinusuportahan ng datos. Bukod sa mga sinasabi mo, kapag may naipakikita ka rin ng mga ebidensya, ng mga datos na pinagbabatayan ng kung ano man yung opinion mo, mas madali kang paniniwalaan ng mga taong kausap mo. Sumunod, makabubuti ang pagiging palabasa at pag-alam sa mga issue upang magkaroon ng higit na laman ang iyong ipahahayag at hindi basta nakabasa lang sa personal mong nararamdaman o iniisip. Pagka nagbabasa tayo ng libro, wala namang nawawala sa atin. Mas dadagdagan pa yung mga kaalaman na mayroon tayo. Gumamit ng mga pahayag na simple para madaling maintindihan ng mga tagapakinig ang iyong opinyon o pananaw. Kapag nakikipag-usap ka sa mga kaklase mo, mas maganda na ang gagamitin mong lengguwahe ay yung naiintindihan din nila, para mas madali kang maunawaan at maintindihan. Panghuli, kung sakaling magpapahayag ka sa isang formal na okasyon, gumamit ka rin ng formal na pananalita at huwag mong kalilimutang gumamit ng katagang po at opo. Mga pahayag sa pagbibigay ng sariling pananaw. Dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli, magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam!